Magandang gabi sa atin lahat mga kapatid. Nais kong buksan natin ang ating mga Biblia. Psalms chapter 5 verse 1 to 3. Ngunit ang gusto kong bigyan ng focus ngayong gabi ay ang verse 3. Psalms chapter 5 verse 1 to 3. Ganito po ang sinasabi. Dinggin mo ang aking mga salita, O Panginoon, pakinggan mo ang aking panaghoy. Pakinggan mo ang tunog ng aking daing, Hari ko at Diyos ko, sapagkat sa iyo ako'y nananalangin. O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan. Sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Ito ang salita ng Panginoon. Verse 3, O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan, sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Pinamagatan ko itong isang pinagpapalang araw. Gusto natin ang pagpapalang araw. Gusto natin na sa buong maghapon ay nararamdaman natin, nakikita natin kung anong kilos ng Panginoon. Bago lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pribilehiyo na muli kaming makapag-aral ng iyong salita upang mapatibay ang aming pananampalataya at higit sa lahat, mapatibay po ang aming pong buhay panalangin na sa iyo kami umaasa, sa iyo kami nagtitiwala at sa iyo kami sumasandal sa bawat araw ng aming pong buhay. Pagpalain po ninyo mga salitang ito sa aming pong mga puso. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, hindi lahat ng Kristiyano sa araw na ito ay pinagpapala ng Diyos, sapagkat hindi lahat ng Kristiyano sabay na pinanganak sa araw na ito. Isa ako sa pinagpala sa mga araw na ito, sapagkat isa ako sa mga ipinanganak sa petsang ito ng Mayo 15. At alam kong marami pong pinanganak dyan. Pero para sa akin, ito ay araw ko at nagpapasalamat ako unang sa lahat sa inyong mga pagbati. Maagang maaga, nakita ko na mga pagbati, mabibilis kayong bumati sa mga birthday. Pero minsan din nyo ako binati, nandun ako sa Leyte, kung ano yung ginawa kong... Pero salamat sa Panginoon sapagkat nakita ko rito yung concern natin sa isa't isa at sa akin, at alam ko na narinig ko sa inyong mga labi na you love me so much. Thank you so much. Muli kong basahin ang verse 3, ganito ang pagkakasabi. O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan. Sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Sa English po, kaiba. Kaiba. Papaliwag natin. Sa NASB, ganito ang pagkakasabi sa NASB. In the morning, alam niyo pagka sa Bible kung ano yung nauna, sa Hebrew kung ano yung nauna, pinakamahalaga yun. Ito ang nauna rito, in the morning. Napakalaga po ang morning sa bawat tao. Sapagat sa morning, dito natin naranasan ng bagong hininga, bagong buhay na bigyan ng Panginoon sa atin. Kaya sabi rito, in the morning, O Lord, you will hear my voice. In the morning, I will order my prayer to you and eagerly watch. Eagerly watch. Na gaya na sinabi ko, hindi lahat ng tao ay pinagpapala sa araw na ito. Ngunit, ang Panginoon po ay nagbigay ng pagpapala para sa ating lahat na Kristiyano. At ang pagpapalang ito ay kanyang ipinagkakaloob sa tuwing tayo ay nananalangin araw-araw na sinisimulan natin sa morning prayer. Napakalaga ang morning prayer sapagkat yan po ang nagbibigay sa atin ng pinagpapalang buong araw. Napakalaga po nito. Sa Bible, inutusan tayo na huwag tayong tumigil sa kakapanalangin. Diba? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, na sabi, ganitong sabi, manalangin kayong walang patid. Bakit po sinabi ng Panginoon na walang patid? Sapagkat ang sabi sa 18, sa lahat ng bagay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Yun po yung nananalangin tayo ng walang patid. Pero kaiba po rito, sapagkat
dito po sa ating pag-aaral, isang buong maghapon pinagpapala ng Panginoon kung sinisimulan natin ang ating araw sa panalangin sa tuwing umaga. So mayroong panalangin nakakatiyak tayo batay sa karanasan ng salmistang ito. Ang sabi niya sa verse 1 hanggang 2 na talagang naranasan niya ang biyaya ng Panginoon sa maghapon ng buhay niya dahil sa kanyang nagagawang morning prayer. Ito ang panalangin natin sa umaga. Napakalaga po mga kapatid na tayo nananalangin sa Diyos tuwing umaga. Now, tignan natin ito sa tatlong punto. Una, prayer sa umaga ay paulit-ulit nating iparinig sa Diyos. Ganito ang pagkakasabi sa verse 3. O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan. Sa Tagalog po, ang tinig ko'y iyong pinapakinggan, pero sa English po, ang pagkakasabi, ang sabi sa English, in the morning, O Lord, you will hear my voice. So sa Tagalog dapat, sa tuwing umaga, Panginoon, maririnig mo ang aking tinig. At ang tense dito, mga kapatid, yung tense nito sa English, pero nasa Hebrew ito, ay kal imperfect. Ibig sabihin, ito ay paulit-ulit nating gagawin every morning. Hindi ito dapat minsanan lang. Maging lifestyle natin, na simulan natin ang ating araw every morning sa pananalangin. Ang sabi diyan, O Panginoon, ang basa diyan sa tuwing umaga, ang tinig ko'y iyong maririnig, iyong pakikinggan. So, ito po ay napakalaga para sa atin na ang Diyos po ay nakikinig sa ating tinig every morning. Sapagkat every morning po, paulit-ulit sa umaga, nagsisimula tayo sa Diyos. Hindi tayo nagsisimula sa ating sariling lakas, sariling isipan, sariling paraan. Dapat every morning, pinapakinggan o narinig ng Diyos ang tinig natin sa panalangin na tayo nagsisimula sa Kanya palagi. Na wala pong malinaw na utos sa Biblia na every morning tayong dapat manalangin, pero batay po sa turo ng Panginoon, Matthew chapter 6, verse 33, ganito ang pagkakasabi, ngunit hanapin muna ninyo ang Kanyang karian at ang Kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nakita niyo ang kahalagahan po na inuunan natin ang Diyos, ang Kanyang katwiran every morning, lahat po ng maghapon idaragdag sa atin kung ano yung nararapat para sa atin. Kaya nga napakalaga na tayo po'y paulit-ulit na magsimula sa panalangin every morning. Sapagkat sa bawat umaga, sariwa pa ang ating isipan. Wala pa tayong nakikitang problema. Paggising natin, napakaganda ng umaga, no? Pero pagka hindi ka nagsimula sa panalangin, sasabak ka kaagad sa buong maghapong problema. No? Hindi mo makakayanang dalhin ito sapagkat wala kang prayer. Na mamaya malalaman natin kung bakit napakalaga ang prayer sa morning pa lamang para madaig natin magiging isang pinagpapala ang buong araw. So paulit-ulit itong marinig ng Diyos. Ang Diyos hindi po nagsasawang pakinggan ang ating tinig, panalangin every morning. Utos niya ito Jeremiah 33 verse 3, di ba? Call unto me and I will answer thee. So, ang prayer sa umaga ay dapat paulit-ulit nating iparinig sa Diyos. Ikalawa, ang prayer sa umaga ay paulit-ulit nating ibahagi sa Diyos. Ganito ang pagkakasabi sa verse 3. No? O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong papakinggan. Dapat yan, iyong marinig. Sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo. Yung salitang naghahanda ako para sa iyo, sa English po, sa NASB, in the morning, I will order my prayer. Hindi yung o-order ka tulad ng sa restaurant, no? O-order ka ng... Kundi, isasaayos ko ang aking panalangin.
Now, habang tayo po'y nananalangin every morning, makikita natin ang ating mga pagkakamali sa bumaghapon. Kinabukasan, dapat isinasaayos natin ang ating panalangin hanggang sa maging sanay na tayo manalangin ayon sa kanyang kalooban. Kasi minsan, kadalasan nananalangin tayo every morning, yung pansarili lamang natin. Kaya dapat lamang na dapat isaayos. Ibig sabihin dyan ng sa umagay naghahanda, call in perfect na naman, paulit-ulit nating isinasaayos ang ating panalangin sa Kanya. Hindi tayo marunong manalangin kung minsan pero habang tayo nagkakamali, kinabukasan makita natin anong ginawa ng Diyos sa maghapon, babaguhin, aayusin na naman natin ang ating panalangin. Ang sabi nga sa English, in the morning I will order my prayer to you. Paulit-ulit nating isaayos ang ating panalangin hanggang sa maging tama ang ating panalangin. Isaayos natin ang ating panalangin na sa maghapon ay dapat nating ibigay na ang ating tamang panalangin sa maghapon, tayo makikipagdigmay sa maghapon. Marami tayong kakaharapin na mga kaaway, mga pagsubok, mga temptation, ay lalo na at higit kailangan natin ang maghapong proteksyon. So, yun po, bakit po napakalaga ang panalangin sa umaga? At ang sabi pa rito, paulit-ulit. So, number 1, paulit-ulit nating iparinig sa Diyos ang ating tinig. Ikalawa, paulit-ulit nating ibahagi, isaayos ang ating panalangin sa Kanya. At pangatlo, para sa umagang paulit-ulit nating bantayan ang gawa ng Diyos sa panalangin natin. Tingnan niyo ang sabi sa verse 3. Again. O Panginoon, again. Ano ba itong tawag na tawag dito? Ha? O Panginoon, sa umaga, ang tinig ko'y iyong pinapakinggan o maririnig. Sa umaga'y inaayos ko ang aking dalangin para sa iyo at ako'y magbabantay. Ang sabi po sa English dyan, I will watch. Sabi niya, no, eagerly watch, ang sabi sa English. In the morning, I will order my prayer to you and eagerly watch. Ito naman ay nasa Hebrew, hindi na kal, kundi piel. No? Paulit-ulit din, pero ang sabi diyan, piel, ibig sabihin sa tense, sasadyain kong paulit-ulit na bantayan ang resulta ng aking panalangin sa maghapon. Alam nyo, napakaganda ng paliwanag nito sa Hebreo, sapagkat tinuturuan tayo na sa ating panalangin sa morning, kung ano yung hinihingi natin na isinasaayos natin sa bumaghapon, ini-expect natin lagi, tulad ni David, lagi siya naghihintay kung anong ginagawa ng Diyos. Namamasdan niya kung ano yung kilos ng Diyos sa bawat araw. Sa lahat ng ginagawa niya, nakikita niyang gumagawa ang Panginoon, ganon din sa atin. Habang tayo po ay nag-i-expect, binabantayan natin ang gawa ng Diyos, hindi boring ang ating maghapon. Dumanas man tayo ng failure sa ating trabaho. Dumanas man tayo ng kabiguan sa ating mga ginagawa. Pero dahil tayo umaasa, binabantayan natin ang kasagutan ng Diyos sa ating panalangin, aktibo tayo Pag may nakita tayong pagkakamali o hindi maganda, alam natin kasama ang Diyos na gumagawa nun. Kaya nga, ang buhay natin ay pinagpapala sa buong maghapon kapag tayo nagsimula ng panalangin sa umaga. Paulit-ulit nating ginagawa every morning at paulit-ulit nating isinasaayos ang ating prayer every morning at paulit-ulit na sadya nating binabantayan ang kilos ng Diyos sa ating panalangin buong maghapon. Kaya gusto mo nang magaang na maghapon, mga kapatid, unahing manalangin tuwing umaga. Magkaroon tayo ng kaalaman, hindi lang basta parang nagkagawian nating manalangin morning kasi kailangan magsimula. No, mayroon na tayong kaalaman na pinapakinggan ng Diyos ang ating tinig sa panalangin.
at inaalam niya na inaayos natin ng ating mga panalangin at nag-i-expect tayo sa buong maghapon ng kanyang pagkilos. Kaya ang buhay natin sa buong maghapon ay laging pinagpapala dahil aktibo tayo. Nakikita natin ang gawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya mayroon tayong ipagpapasalamat sa Kanya pagdating sa ating pagtulog sa gabi. So nais natin ng pinagpapalang araw, mga kapatid, magsimula sa panalangin tuwing umaga. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo pong salita na nagbigay sa amin, Ama, ng paraan kung paano kaming mapapatibay sa aming pong gawang panalangin every morning, na sana hindi namin ito kaligtaan, paulit-ulit namin itong gawin, at upang matuto kaming humingi sa inyo ng gabay na maayos na aming ino-order sa iyo, aming binibigay, binabahagi sa inyo. At tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon din kami ng expectation sa iyo pong kasagutan upang ang buhay namin, Panginoon, ay hindi maging boring sa buong maghapon. Ano man pong circumstansya, providensya, ang mangyari, alam namin kayo po ang may control at kami po ay binibigyan niyo ng aral sa lahat ng bagay. Kaya Lord, salamat po sa morning prayer na ipanalam niyo sa amin. In Jesus' name.